This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Van, may tanong ako. Seryosong saad pa niya maya-maya pa, kaya muling nabuhay ang kaba na nararamdaman ko. Noong umalis ka, kahit na minsan ba o kahit na saglit lang, nakaramdam ka ba ng pagsisisi na iniwan mo ako? Tanong niya, dahil sa narinig ay agad akong napasinghap. Gusto kong sabihin na oo, kasi nga ay natapos din ang sa amin. Pero hindi ko naman magagawa yon. Hindi ko rin naman masabi na hindi kasi alam ko na kasinungalingan yon. Ano nga ba ang tamang sagot sa tanong niya? Pwede bang huwag na lang nating pag-usapan? Mababa naman ang boses na tanong ko pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Bakit? Masyado bang mahirap sagutin ang tanong ko? Tanong ulit niya pabalik sa akin. Napahinga naman ako ng malalim at agad na tumingin sa kadiliman ng kakahuyan. Bahagya ko pang niyakap ang sarili ko dahil sa malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Oo, at hindi lang naman ang isasagot mo, Van, dagdag pa niya, pero nanatili pa rin akong tahimik. Hindi ko alam, pero sobra akong natatakot na pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Siguro kasi natatakot ako na masumbatan. Van, please, gusto ko lang naman ang sagot, pag-uulit pa niya kaya agad akong napabuntong hininga. Hindi, sagot ko. Hindi. As in hindi ka nagsisisi o nakaramdam man lang ng pagsisisi na iniwan mo ako, pag-uulit niya ng sinabi ko kaya marahan akong tumango. Sa totoo lang pinaghalong oo at hindi ang sagot. May parte sa akin ang nagsisisi dahil nga umalis ako at nakipaghiwalay sa kanya, pero meron ding hindi dahil nga mas nakapag-focus siya sa pamilya niya. Dahil doon ay mabilis silang nakabawi. Noong una ay nalilito at naguguluhan ako. Pero ngayon, bigla na lang naging malinaw na ganun pala ang sagot. Bakit hindi? Kasi nakahanap ka agad ng ipapalit sa akin, may halong pait na tanong pa niya. Dahil doon ay mariin na naman akong napapikit. Para kasing nagkatotoo ang iniisip ko kanina tungkol sa movie na mag-ex na naligaw sa kakahuyan. Teka, akala ko ba horror ang genre ng movie na ito? Bakit parang naging drama bigla? Natatawa na biro ko kunwari para maibsan ang kaba na nararamdaman ko, at para maiba ko na rin sana ang usapan. Pero hindi naman siya tumawa, at kahit pa medyo madilim sa lugar, at tanging ang flashlight ng cellphone ko ang nagbibigay sa amin ng liwanag, ay nakikita ko pa rin kung gaano siya kaseryoso. Sa tingin mo ba talaga nagdadrama lang ako? Seryoso pa rin na tanong niya. Muli na naman akong napabuntong hininga kasi ay mukhang wala na talaga akong takas na pag-usapan ito. Siguro ay lilimitahan at pag-iisipan ko na lang ang sagot, lalo na't mukhang tadhana nga ang nagdesisyon na mapunta kami ngayon sa ganitong sitwasyon. Hindi naman sa ganon, Marcus, nagbibiro lang ako, mahinahon na saad ko naman. Gusto ko lang namang mabigyan ng sagot yung mga tanong na matagal nang naglalaro sa isip ko, saad pa niya. Huminga naman ako ng malalim bago tipid na ngumiti. Wala akong naging boyfriend mula nang maghiwalay tayo. Mababa ang boses na saad ko pa, dahil doon ay sarkastiko siyang natawa. Van, hindi mo naman kailangang magsinungaling sa akin. Okay lang, kasi may boyfriend na rin naman ako ngayon. Hindi na ako masasaktan kung iyon ang iniisip mo, gusto ko lang malaman ang totoo. Mahabang saad pa niya kaya naiinis akong napalingon ulit sa kanya. Totoo naman ang sinasabi ko, wala akong ibang naging boyfriend maliban sa'yo, giit ko. Pinuntahan kita sa Florida, saad naman niya. Hindi na ako nagulat doon dahil nga nabanggit naman na yun sa akin ni Marky. Hinarap at kinausap ko pa ang papa mo, para lang maibigay niya sa akin ang address niyo doon. Halos magmakaawa pa ako sa kanya para lang din ibigay ang blessings niya sa atin. Kasi alam ko naman noon pa na natatakot kang sabihin sa kanya ang relasyon natin, dagdag pa niya. Pinuntahan kita, Van, para sana maayos pa natin ang meron tayo. Kasi aminado ako na nagkamali ako, na masyadong naging makitid ang isip ko. Pero alam mo ba kung ano ang inabutan ko doon? Ikaw, may kahalikan kang iba sa harap mismo ng bahay niyo, madiin nagiit pa niya.
Agad na may namuong luha sa mga mata ko, kasi ay ramdam ko ang bigat at pait sa bawat salita na lumalabas sa bibig niya. Kaya rin ang tagal kong tinatanong ang sarili ko, kung bakit sobrang bilis mo naman ata akong napalitan, tanong pa niya. Si Blake ang nakita mo, mababa naman ang boses na saad ko. Hindi ko siya boyfriend, at hindi ko siya naging boyfriend. Kapitbahay namin siya doon, at noong araw na yon, isinabay niya ako pauwi. Nagulat ako kasi bigla na lang niya akong hinalikan. Pero itinulak ko naman siya agad tapos nagalit ako sa kanya at sinabi na hindi dapat niya ginawa yon. At pagkatapos din nun, hindi ko na ulit siya kinausap, mahabang dagdag ko pa. Nakita ko kung paano umawang ang bibig niya dahil sa sinabi ko. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, Marcus, saad ko pa. Nung pinuntahan mo ako doon, bakit hindi mo ako nilapitan at kinausap muna tungkol sa nakita mo? Dahil ba wala kang tiwala sa akin at iniisip mo na masyadong mababaw ang nararamdaman ko para sa'yo, tanong ko pa. Van, hindi, natakot lang ako sa nakita ko. Hindi ko alam, pero sobra akong naguluhan. Nawalan ako ng lakas ng loob na lapitan ka, kasi ako rin naman ang nagsabi bago ka umalis na kapag iniwan mo ako, wala ka nang babalikan, paliwanag naman niya. Pasensya na Van, ngayon, iniisip ko na kung sana hindi ako nagpadala sa emosyon, kung sanang nilapitan at kinausap muna kita, baka sakaling nagawa pa nating ayusin ang meron tayo, mababa ang boses pero may halong pagsisisi na saad pa niya kaya muli na lang akong ngumiti, bago pinunasan ang luha na tumulo sa kaliwang pisngi ko. Sabi nila may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay. At siguro ang rason kung bakit nangyari iyon ay dahil hindi talaga tayo para sa isa't isa. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Marcus, kasi ikaw na rin naman mismo ang nagsabi na gusto mo lang malaman ang totoo. Kaya hindi na mahalaga pa ang mga nangyari noon, lalo na't may mat ka na sa buhay mo ngayon, sagot ko naman tapos ay mapait na namang napangiti. Mahalaga sa akin ang mga nangyari noon. Kasi tayong dalawa ang parte noon, saad niya na siyang kinagulat ko. Tapos ay malungkot pa siyang ngumiti sa akin. Natapos man ang sa atin, hindi na noon mababago ang katotohanan na sobrang laki ng naging parte natin sa buhay ng isa't isa. At iyong mga masasayang alaala na pinagsamahan natin, habang buhay iyong mananatili dito, aniya at itinuro pa ang isip niya. At dito na rin, dagdag pa niya bago itinuro din ang puso niya. Dahil sa narinig ay muling namuo ang luha sa mga mata ko, at sa puntong iyon ay hindi ko na napigilan pa. Kusa na kasing tumulo ang mga yon kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin. Hirap na hirap ako sa paghinga, pero pinipigilan ko na hindi parinig sa kanya ang paghikbi ko. Van, alam ko na hindi na natin maibabalik pa ang dati. Aminin man natin sa mga sarili natin at hindi kahit yung pagkakaibigan lang ay parang imposible na. Pero gusto ko na maging okay tayo, iyong pakonti-konti, nagagawa natin na pakisamahan ulit ang isa't isa. Kasi kahit pa marami na ang nagbago, nasa iisang tropa pa rin tayo, dagdag pa niya. Hindi na ako sumagot at nanatili na lang na nakatingin sa kadiliman ng lugar, habang ang mga luha ay walang tigil sa pagtulo. Van, may isa pa sana akong itatanong, saad ulit niya pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Kung sinasabi mong isinabay ka lang nung Blake na yun noon pauwi, dahil kapitbahay niyo siya, saan kayo nanggaling? Tanong pa niya. Alam ko na wala ng sense para itanong ko ito, pero please, gusto ko lang talagang malaman. Pakiramdam ko kasi hindi kumpleto ang kwento, at pakiramdam ko dito ko na mahahanap ang totoong closure, dagdag pa niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa tanong na yon. Wala naman sigurong masama kung sasabihin ko na rin sa kanya ang tungkol sa nangyari sa mama ko, hindi ba? After all, napag-usapan naman na namin ang mga nangyari. Galing kami kung nasaan si mama, mababa ang boses na sagot ko. Tumingin pa ako sa kanya at nakita ko ang labis na gulat sa mukha niya nang makita na basang-basa ng luha ang buong mukha ko. Bago ako nagpasya na magpunta sa Florida, nalaman ko na may stage 3 ovarian cancer siya. Hindi ko sinabi sa'yo na isa iyon sa mga rason kung bakit gusto kong magpunta doon, kasi hindi ko gusto na mag-alala ka, at baka makadagdag lang ako sa mga iniisip mo, dagdag ko pa.
Mas dumable ang gulat sa reaksyon niya nang marinig ang sinabi ko. Pagkatapos ng halos 6 na buwang pananatili doon, habang kayo ng pamilya mo unti-unti na ulit nagiging maayos, pakiramdam ko pinaparusahan ako ng langit kasi sinaktan kita. Kasi nawala sa akin si mama, saad ko pa, at dahil nga hanggang ngayon ay sobrang hirap pa rin sa akin na isiping wala na ang mama ko, nang sabihin ko yon ay bumuhos pa ang luha ko. Noong araw na sinasabi mong nakita mo kami ni Blake, ilang araw pa lang ang nakakalipas noon mula nang mailibing siya. At araw-araw akong bumabalik kung nasaan siya, iyon din ang araw na aksidente kaming nagkita ni Blake, kaya isinabay na niya ako pauwi, dagdag ko pa. Wala na ang mama mo? Mahina at hindi makapaniwala ang boses na tanong niya. Mariin pa siyang napapikit at napamura dahil doon. Kaya pala sinabi sa akin ng papa mo noon na alagaan at mahalin kita, kasi sobrang bigat ng pinagdadaanan mo nung mga panahong yon. Akala ko may ibang rason, iyon pala dahil nawala ang mama mo, aniya na para bang naging malinaw na ang lahat sa kanya. Ang tanga ko, dahil sa bigat ng nararamdaman at mga pinagdadaanan ko noon, hindi ko naisip na baka may iba ka pang rason kung bakit gusto mong umalis. Habang ikaw, pinipilit na hindi sabihin sa akin ang problema mo kasi ayaw mo na madagdagan ang bigat na nararamdaman ko, ako pala dumidagdag sa bigat na nararamdaman mo. Saad pa niya, kasabay nun ay ang pagtulo na rin ng luha sa mga mata niya. Nung pinuntahan kita doon, siguro ang rason ay dahil kailangan mo ako. Pero basta na lang akong tumalikod dahil sa nakita ko. Wala man lang ako sa tabi mo nung mga panahong nasasaktan at nahihirapan ka. Sorry Van, sorry talaga, dagdag pa niya habang patuloy sa pagluha. Hindi naman ako sumagot, pero patuloy pa rin ako sa pagiyak. Sobrang bigat at sakit sa akin na alalahanin ang mga nangyari, pero dahil sa pag-iyak, kahit na papaano, ay parang gumagaan ang pakiramdam ko at nailalabas ko yung mga mabibigat at masasakit na bagay na matagal nang nakakulong sa puso ko. Naniniwala rin ako Van, saad pa niya pagkaraan ng ilang minutong katahimikan kaya muli akong napalingon sa kanya. Ha? Naniniwala saan? Nalilito na tanong ko naman. Kahit na walang scientific explanation, naniniwala ako na kapag nawala ang isang tao, nagiging kabilang sila sa mga bituin, saad niya. At naniniwala ako na isa sa mga bituin na yan ang mama mo, pinapanood, binabantayan at ginagabayan ka, dagdag pa niya. Bigla kong naalala yung itinanong ko sa kanya noon sa balcony ng bahay ni na Levi, at dahil doon ay napahagulgol na naman ako. Nagulat pa nga ako nang lumapit siya sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Hinayaan ko lang siya na gawin yon, kasi kahit na papaano ay sobra akong nakakahanap ng comfort sa mainit niyang yakap. Sorry Van, sorry talaga. Sorry kung matagal akong naging bulag sa mga rason. Sorry kung wala akong nagawa para matulungan ka, habang ikaw ginawa mo ang lahat para matulungan ako at ang pamilya ko. Sorry, kasi pakiramdam ko na bigo ako na alagaan ka, bulong pa niya. Hindi na ulit ako nagsalita pa, nanatili na lang akong nakatago sa dibdib niya, habang mahigpit pa rin niya akong yakap at patuloy pa rin ako sa pagiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal iyon, basta nang naramdaman kong napagod na ako kaiiyak, ay ipinikit ko na ang mga mata ko, at hindi ko na maalayan na nakatulog na pala ako sa bisig ni Marcus. Nagising lang ako nang maramdaman na parang bahagyang gumalaw ang tao na katabi ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, ay una kong nakita ang lugar at kakahuyan na hindi pamilyar sa akin. Bukod doon ay ang matipunong braso na nakayakap sa akin, habang nakaunan ako sa matipunuring dibdib. Nang mag-angat ako ng tingin ay nakita ko si Marcus na nakagising na rin habang pareho kaming nakahiga sa lumang mesa na kagabi lang ay inuupuan namin. Mabilis naman akong umupo ng maayos nang maalala ang mga nangyari at napag-usapan namin. Okay ka na ba? Magpahinga ka muna, tapos babalik na tayo sa cabin, saad niya bago umupo rin. Umaga na pala, wika ko naman, naramdaman ko rin na parang medyo sumakit ang katawan ko dahil nga sa tigas ng lumang mesa na pinagtulugan namin. Halika na, baka nag-aalala na sila, dagdag ko pa tapos ay tumayo na. Kainin mo muna ito, wala pang laman ang tiyan mo mula kagabi, baka malipasan ka niyan, mahinahon na saad pa niya bago binigay sa akin yung Snickers na inabot din niya sa akin kagabi.
Salamat, saad ko na lang bago tinanggap iyon, at nag-iwas pa ng tingin. Sa pagdapo ng paningin ko sa kaliwang parte ng kakahuyan, agad kong nakita ang signage doon na may arrow pa, na itinuturo ang daan papunta sa cabin. Van, heto lang pala ang daan, saad ko naman, kaya tipid lang siyang ngumiti sa akin. Alam ko, sinadya ko lang na dito tayo magpalipas ng gabi para nga makapag-usap tayo. Sagot naman niya, bahagyang umawang ang bibig ko dahil sa narinig. Pero hindi naman ako nagreklamo, kasi nga ay nangyari na at nakapag-usap na rin naman kami na siyang sobrang gone sa pakiramdam. Halika na, saad ko pa, tumango naman siya bago naglakad. At sumunod naman ako sa kanya bago binuksan ang sneakers at kinain nga iyon dahil ramdam ko na talaga ang pagkilam ng sikmura ko. Natatandaan ko na ang tagal kong umiiyak kagabi, pero sobrang naging gana naman ang lahat sa huli, bago ako nakatulog. Siguro ay iyon ang tinatawag nilang closure. Pero ano na ang mangyayari sa amin ni Marcus nito? Malamang, pipilitin na maging maayos at mabuting magkaibigan. Okay na sa akin iyon, dahil nagawa ko naman ang ilabas ang bigat ng nararamdaman ko. Sa tingin ko ay hindi na ako mahihirapan na tanggapin na may iba na siya, at hindi na talaga kami pwede. Pagkaraan lang ng halos 10 minuto na paglalakad, ay nakita ko na ang entrance sa cabin. At pagkarating namin ay naabutan namin ang tropa na naghahanda ng agahan sa mesa sa labas. Ngumiti pa ang lahat nang makita nila kami. Okay na? Tanong pa ni Levi kay Marcus, kaya ngumiti ito bago marahang tumango. Nawala kami sa direksyon, agad na paliwanag ko pa kahit na wala namang nagtatanong. Alam namin, at sinadya iyon para makapag-usap kayo ng maayos at makahanap na ng closure. Pasimple talagang kinuha at iniwan ni Cass ang phone mo sa sasakyan, tapos dahilan lang ang naiwan din na cooler. Sa tingin mo ba hindi namin kayo hahanapin kung madilim na pero hindi pa rin kayo bumabalik? Natatawa na saad naman ni Yael. Pasensya na kung hindi namin agad sinabi pero mukhang okay naman na. Nakapag-usap naman na kayo ng maayos hindi ba? Tanong pa niya kaya marahan na lang din akong tumango. Sorry Van, ideya ko talaga ito, saad naman ni Marky kaya mahina akong natawa. Okay lang, wala yon. After all, deserve naman naming malaman ang rason ng isa't isa. Akala ko kapag pinag-usapan pa namin ang mga nangyari, magiging komplikado lang ang lahat. Pero mali pala ako. Ang gun kasi sa pakiramdam, sagot ko naman. Well, hindi man kayo magiging maayos agad na magkaibigan, at least ngayon panatag na ang loob namin, nakangiti na wika naman ni Cass. Kumain na kayo ng agahan, maaga talaga kaming nagluto dahil alam namin na gutom kayo pagkabalik nyo, natatawa na dagdag pa niya. Ito naman kasing si Kuya ayaw magdala ng pagkain, sinabi ko naman na magbaon para hindi kayo magutom, saad naman ni Marky, kaya nagtawanan ang lahat. Mahal, kung magdadala siya ng pagkain, hindi na makatotohanan na nawawala sila, natatawa na saad naman ni Yael. Sa huli ay napailing na lang ako sa kalokohan ng mga kaibigan ko, pero napangiti rin kasi sobra talaga ang concern nila sa amin. Ramdam na ramdam ko. At sobrang swerte ko na mapabilang sa isang circle of friends na sila ang kasama. At dahil nga sobra na kaming nagugutom, ay kumain naman na kami ng agahan. May parte pa rin sa akin ang nasasaktan at nanghihinayang sa nawala sa amin ni Marcus, pero sa puntong ito ay may parte na rin sa akin ang masaya. Siguro ay dahil nga nagawa ko nang mailabas yung bigat, kaya magaan na ang pakiramdam ko ngayon. At dahil sa ganitong pakiramdam, naniniwala ako na hindi magtatagal ay makaka-move on na ako ng tuluyan, at tuluyan na ring magiging masaya. Oo nga pala, hindi muna tayo magdedagat ngayon. Nakausap ko kasi yung kaklase ko dito noong 4th year high school, may lake house daw sila na pinaparentahan. Pero pwede daw tayong magstay ng libre, nakangiti na wika ni Marcus maya-maya pa. Maganda doon, sa lawa naman tayo maliligo. Although may swimming pool din naman. Pwede pa tayong manghuli ng isda sa lawa na pwedeng ihawin, dagdag pa niya. Agad namang na-excite ang lahat dahil sa narinig, at habang kumakain ng agahan ay iyon ang pinag-uusapan namin. Pagkatapos namang kumain ay nagpahinga lang kami saglit, at naligo pa nga kami ulit sa ilog dahil nga after lunch pa naman kami aalis.
Kagaya naman ng napag-usapan, after lunch ay nagpasya kaming umalis na. Bago kami nagpunta sa sinasabi ni Marcus, ay dumiretso muna kami sa bahay nila, para nga ibalik yung ilang gamit na dala namin, at para na rin makakuha ng bago at malilinis na mga damit. Sinabi nga ni Marky na dagdagan na daw namin, para kung sakali man ay hindi na kami uuwi pa sa susunod na araw, at tutuloy na sa sunod naming destinasyon. Kaya naman iyon ang ginawa namin. Nang matapos ay umalis na rin naman kami agad. Natatawa nga ako kasi habang nasa biyahe ay nagkakantahan kami. Kagaya pa rin ng dati sa tuwing bumabiyahe kami para walang mainip sa amin at hindi rin mainip ang nagmamaneho. Maya-maya pa ay nakita kong ipinasok na ang sasakyan sa isang kanto na hindi sementado. Tapos ay puro mga malalaking puno ang makikita. May mga bahay din naman, pero malalayo sa isa't isa. Probinsya na probinsya talaga ang dating, bagay na siyang nakakatuwa. Hanggang sa ipinasok na nga ni Marcus ang sasakyan sa nakabukas na malaking gate, agad naman naming nakita ang isang bahay na hindi kalakihan, pero sumisigaw pa rin ang karangyan. "Welcome to my humble abode," nakangiti na saad ng lalaki na sinalubong kami pagkababa namin sa sasakyan. "Salamat pare," nakangiti na saad naman ni Marcus tapos ay nakipagkamay pa rito. "Mga kaibigan ko nga pala, si Levi tapos boyfriend niya si Jazz, si Yael naman boyfriend ng kapatid kong si Marky, tapos sina Cass at Van, pagpapakilala pa niya sa amin." Hulaan ko, boyfriend ka ni Marcus, nakangisi na saad naman niya sa akin na siyang kinagulat ko. "Hindi, magkaibigan lang kami," agad na sagot ko pa tapos ay dinaan ko yun sa pagtawa. "Ah, akala ko ikaw ang boyfriend niya," natatawa na saad naman niya. Susunod dito ang boyfriend ni Marcus, "Huwag kang mag-alala," nakangiting wika naman ni Cass. "Guys, siya nga pala si Vince. Best friend ko noong high school," saad pa ni Marcus kaya nakipagkamay naman kami dito. "Well, ano pang ginagawa natin dito? Pumasok na tayo. Just feel at home," masayang wika pa ni Vince. Nang pumasok na kami sa loob ay nalaman namin na isa lang din ang kwarto, pero malaki naman iyon at 4 ang king-size bed kaya tiyak nakakasya kaming lahat. Pagkatapos naming ayusin ang mga gamit namin ay inaya kami agad ni Vince papunta sa likod ng bahay, kung nasaan ang swimming pool, maging ang lawak. Sobra nga akong natuwa kasi ay ang lawak ng lupain, bukod doon ay sobrang tahimik at ang ganda ng lugar. Nag-usap kami ni Marcus sa phone nung isang araw, nang pumayag siya na magstay nga kayo rito, nag-grocery na ako agad. "Kaya hindi niyo na kailangang bumili pa," wika pa ni Vince na patuloy kaming kinukwentuhan. "Nako, kami na nga itong nakakaistorbo, ikaw pa itong gumastos," natatawa na saad ko naman. "Wala iyon, hindi naman iba sa akin itong si Marcus, kaya hindi na rin kayo iba sa akin. At isa pa, katatapos lang din naman kasing magawa nito. Wala pang nagiging customer, at bago ko iparentahan talaga, gusto ko nakakilala ko muna ang magstay dito kahit ilang araw lang," nakangiti pa rin naman na sagot niya. Dati kasi bakanteng lote lang talaga ito nung binigay sa kanya ng lolo niya, saad naman ni Marcus kaya tumango kami. "Mabuti at naisipan mong gawing negosyo," tanong naman ni Yael. "Kesa hindi ko mapakinabangan, may sarili na rin naman akong bahay. Tapos may kanya-kanyang bahay na rin ang magulang at mga kapatid ko," sagot naman niya. "Maganda ang lugar, wala ka bang balak na dagdagan ang mga bahay? O kung hindi kaya ay yung parang hotel style, para mas maraming turista o customer ang ma-accommodate mo," saad naman ni Levi. "Syempre meron, pero hindi pa kaya ng ipon ko sa ngayon. Hindi ko naman gusto na humingi pa ng tulong sa mga magulang ko, gusto ko na may mapatunayan din ako sa buhay," sagot niya tapos ay ngumiti pa sa amin. Napatango ulit ako at namangha sa narinig. "Bukod dito, may iba ka pa bang pinagkakaabalahan?" tanong naman ni Cass. "Shareholder ako ng real estate company ni Papa, tapos bumibili din ako ng shares at stocks sa ibang kumpanya. Ganun ko pinapa-ikot at pinapalaki ang pera ko habang wala pa akong sariling negosyo talaga," sagot ulit niya. Nagpatuloy pa ang kwentuhan nila tungkol doon, habang ako ay tahimik lang na nakikinig.
Hanggang sa dumating ang 3:00, sinabi kasi ni Vince na gagawa muna daw siya ng merienda. Sinabi nga rin niya sa amin na pwede na kaming mag-swimming, o kung hindi kaya ay tignan ang lawa at mangisda. May mga fishing rod naman daw siya. Iyon naman ang napagpasyahang gawin ng iba. Samantalang kami ni Marky ay nagpasya na tulungan nga si Vince na maghanda ng merienda, at dinner na rin para mamaya. Vince, salamat pala ulit sa pagpapatuloy sa amin dito, nakangiting saad pa ni Marky habang busy kaming tatlo sa kusina. Sus, wala iyon, nakangiti na sagot naman nito. May tanong pala ako, saad pa nga ni Marky, hindi naman sumagot si Vince na parang hinihintay ang sunod nitong sasabihin. Single ka ba? Tanong pa niya tapos ay bahagya pang napalingon sa akin. Mahina namang natawa si Vince bago napalingon din sa akin. Mukhang alam ko na kung saan papunta ang tanong mo Marky, may balak ka bang ilakad ako kay Van? Natatawa na saad nito kaya agad kong naramdaman ang pamumula ng magkabilang tenga ko. Nagtanong lang ako, agad na sagot naman ni Marky na natawa pa. Pero bakit hindi, single din naman si Van, dagdag pa niya. Mahina na lang natawa si Vince at hindi na nagsalita, pero bahagya pa siyang sumulyap sa akin bago ibinalik ang atensyon sa ginagawa niyang mga sandwich. Nakalimutan ko nga palang bumili ng alak, parang hindi naman ata tama na hindi tayo magiinuman mamaya, wika pa nga niya pagkaraan ng ilang minuto. Tapos ay lumingon pa nga siya sa akin. Gusto mo ba akong samahan na bumili Van? Tanong pa niya kaya mahina akong napasinghap. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Marky dahil sa narinig, na para bang kinilig siya. Samantalang ako ay kinakabahan. Hindi ko kasi inakala na seseryosohin ni Marky yung biro ko sa kanya noon na ipakilala ako sa mga kaibigan nila dito. Bumili na kayo, ako na ang bahala dito. Magpapatulong na lang ako kay Jazz, nakangiti at excited pa nga na saad niya. Mamaya na siguro, hindi ba kakain pa naman tayo ng merienda, saad ko naman. Magdala na lang kayo ng sandwich, o pwede rin naman na sa labas na kayo kumain. Nandito lang naman kami, giit naman ni Marky, na para bang desidido talaga siya na ilakad nga ako kay Vince. Bukod sa gwapo si Vince, ay mukha siyang mabuting tao talaga. Pero hindi naman ako naghahanap ng gwapo. Naghahanap ako ng tao na maiintindihan ako, at alam kong mamahalin ako maging ang mga tao na nakapaligid sa akin. Ang kaso, wala pa sa plano ko na hanapin ang tao na yun sa ngayon, dahil nga alam ko na hindi pa rin ako nakaka-move on kay Marcus. Kung sakaling makikipag-date man ako ulit, gusto ko sana yung okay na talaga ako. Para lang hindi ako maging unfair sa tao na yun kung sakali. Halika na, nakangiti na pag-anyaya naman sa akin ni Vince. Magsasabi lang ako sa tropa, saad ko naman. Ako na ang magsasabi sa kanila. Sige na, umalis na kayo, agad na wika pa ni Marky na halatang sobrang excited sa nangyayari. Sa huli ay napailing na lang ako at napabuntong hininga, bago nagpasya na sumama na nga kay Vince palabas ng bahay. Pasensya ka na kay Marky, nagbiro lang naman ako na ipakilala niya ako sa mga kakilala nila rito, hindi ko alam na seseryosohin pala niya, nahihiya na saad ko pa nang naglalakad na kami papunta sa isang Vios. Bigla ko ngang naalala yung sasakyan ni Marcus dati, pero agad ko ring inalis iyon sa isip ko. Wala iyon, walang problema sa akin. Sa totoo lang, kaninang pinakilala kayo ni Marcus sa akin, na sayo talaga ang atensyon ko at hindi ko alam kung bakit, nakangiti na sagot naman niya, kaya napalunok ako ng laway. Hindi na ako sumagot pa nang sumakay na nga kami sa sasakyan at nagmaneho na siya paalis. Okay ka lang ba? Sorry sa nasabi ko kanina. Wala naman akong ibang ibig sabihin doon saad pa niya nang nasa biyahe na kami. Hindi, wala iyon, sagot ko naman at tipid pang ngumiti. Sigurado ka ba, baka mamaya hindi ka pala komportable na kasama o kausap ako, lalo na ngayon pa lang tayo nagkakilala, saad pa niya. Medyo tahimik lang talaga ako sa mga bago kong kakilala, pero mamaya lang, magiging maingay na rin ako, pagbibiro ko naman, kaya natawa siya. Pero seryoso, kaninang nakita kita, parang may kakaiba akong napansin sa mata mo. Alam mo yun, nakangiti ka pero parang ang lungkot. Hindi ko rin alam, nalilito ako, saad naman niya tapos ay natawa ulit.
Siguro iyon ang dahilan kung bakit nakuha mo ang atensyon ko, at kung bakit gusto ko na mas makilala ka pa. Pakiramdam ko kasi interesting ang kwento ng buhay mo, mahabang dagdag pa niya, mahina naman akong natawa dahil sa narinig. Alam mo sa totoo lang, walang interesting sa buhay ko. Medyo boring nga kasi puro na lang ako trabaho, sagot ko naman. Hindi rin, kasi kung puro ka trabaho wala ka sana ngayon dito. At ang katotohanang nandito ka, ang ibig sabihin nun ay masaya ka ring kasama at mas lalong hindi boring ang buhay mo, saad naman niya. First time mo bang magpunta dito sa Mindoro? Tanong pa niya. Hindi, madalas kaming nagpupunta dito noon kina Marky, bago pa ako nagpunta sa Florida. Hindi nga ako nagsasawa na puntahan ang lugar, alam mo yun, parang nawawala ang lahat ng stress mo sa Maynila o kahit saang bansa kapag nandito ka, sagot ko naman. Kung ganon, ayaw mo bang bumili ng lupa dito, tapos patayuan mo ng bahay? Para kahit hindi mo kasama sina Marcus, may rason ka na magpunta dito at meron kang bahay na uuwian, saad naman niya. Hindi ko pa siguro kaya sa ngayon, may ipon naman ako pero alam ko na hindi pa sapat. Pero sa future, malay naman natin magawa ko yan, nakangiti na saad ko. Pwede kitang tulungan na maghanap ng murang lupa dito. Real estate ang negosyo ng pamilya ko hindi ba, nakangiti na saad pa niya. Basta kapag nakapagdesisyon ka na, sabihan mo lang ako. Sisiguraduhin ko na makakamura ka talaga, at makakakuha pa ng magandang pwesto, dagdag pa niya. Nagpatuloy naman kami sa kwentuhan habang nasa biyahe. At sa totoo lang, aaminin ko na masaya at magaan siyang kasama. Minsan ay nagsasabi siya ng mga tito o dad jokes na parang ang corny kung iisipin, pero kapag sa kanya nanggaling ay natatawa pa rin naman ako. Gusto mo bang magkape muna? Tanong pa niya sa akin maya-maya pa. Mamayang gabi pa naman tayo magiinuman panigurado, kaya hindi pa nila kailangan ng alak doon. Kwentuhan muna tayo, bago tayo bumili ng alak. May alam akong coffee shop na maganda ang view, nakangiti na dagdag pa niya. Saglit akong natahimik at nag-isip. Tapos sa huli ay ngumiti na lang ako bago tumango. Naisip ko kasi na single naman ako, at hindi naman ibig sabihin na dahil magkakape kami ay may something na. Wala naman kasing masama kung magiging magkaibigan din talaga kami, at mas makikilala pa nga namin ang isa't isa. Wala rin akong balak na gumamit ng tao para makamove on. Kasi hindi ko naman ugali ang ganon. Naniniwala naman kasi ako na darating din ako doon. Gusto ko lang talaga na mag-enjoy, na ma-divert sa ibang bagay ang atensyon ko, at mabigyan nga rin ng chance ang sarili ko na maging masaya. Oo sige, pero libre mo pagbibiro ko naman, kaya natawa siya. Walang kaso sir, masaya na sagot naman niya, tapos ay iniliko na niya ang sasakyan. Maya-maya pa ay nakita ko na medyo paakyat ang daan, pakiramdam ko nga ay papunta kami sa itaas ng bundok. Pero hinayaan ko lang siya. Hanggang sa nakarating nga kami sa sinasabi niyang coffee shop, kung saan sobrang ganda nga talaga ng view dahil nakikita mo ang ilang mga bundok, dagat at parang ang lapit lang namin sa ulap. Welcome to Coffee Clouds, nakangiti na saad pa niya pagkababa namin. Coffee shop ito ng ate ko, dagdag pa niya bago kami naglakad papunta sa loob para nga maka-order na. Hindi ko naman alam kung gaano kami katagal ni Vince sa coffee shop na yon. Sobrang dami naming napag-usapan at napagkwentuhan, at kahit nga ngayong araw lang kami nagkasama, pakiramdam ko ay kilalang kilala ko na siya. Puro tungkol sa mga personal na buhay kasi namin ang topic. Kung ilang taon na kami, kung kailan ang birthday namin, mga paborito, tungkol sa pamilya, at kung ano-ano pa. Pero syempre, hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang namagitan sa amin ng kaibigan niyang si Marcus. Hindi sa nahihiya ako, kung hindi dahil alam kong isa naman iyon sa mga bagay na hindi na dapat pinagsasabi pa. Grabe, 5:00 na pala, halika na? Baka hinahanap na nila tayo, natatawa na saad niya pagkaraan pa ng ilang minuto. Agad naman akong napalingon sa wristwatch ko at napansin na 5:00 na nga. Hindi ko na rin napansin pa ang oras dahil nga nag-enjoy ako masyado na kausap siya. Oo nga, baka mamaya magpa-search and rescue operation na ang mga iyon, pagbibiro ko naman.
Pagkatapos noon ay sabay na kaming tumayo at naglakad na nga paalis sa coffee shop. Kahit nang nasa biyahe na kami ulit ay hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ko, dahil nga ang saya at ganyang kasama. Nang makarating naman kami sa supermarket, ay mabilisan lang naming binili ang mga kailangan naming bilhin. Puro alak sa totoo lang, pero dinagdagan na rin niya ng konting pagkain. Nang tinanong nga niya ako kung ano ang gusto ko, ang sinabi ko ay steak, kaya bumili rin siya. Medyo magdidilim na nang makabalik naman kami sa lake house, at mula sa harap ay rinig namin ang ingay ng tropa sa likod. At may balak pa pala kayong bumalik, nag-date kayo ano, makahulugan na saad ni Cass nang makita nila kami. Naabutan namin sila na masaya nang naliligo sa swimming pool at nagkukulitan. Ibinaba naman ni Vince ang mga pinamili namin sa mesa at ngumiti sa kanila. Nagkape lang kami saglit, sagot pa nga niya. Saglit daw, ang tagal nyo kaya na nawala, natatawa pa rin na wika ni Cass. At saka date pa rin yun, dagdag pa niya, tumango naman si Marky na mukhang nag-e-enjoy pa rin talaga sa ganito. Puro talaga kayo kalokohan, saad ko na lang. Bahagya pa akong napalingon kay Marcus na tahimik lang at matamang nakatitig sa akin, pero nang makita niyang tumingin ako sa kanya ay pilit siyang ngumiti at tumayo pa mula sa inuupuan. Heto na pala ang alak, mag-inuman na tayo, malakas at nakangiting saad pa niya. Alak agad? Hindi ka ba nagsasawa Marcus, halos gabi-gabi na lang tayong umiinom, nakasimangot na saad naman ni Jazz. Hindi ako nakainom kagabi hindi ba, saad naman niya, agad na napatango ang mga kasama namin dahil doon. Saka ko naalala na magkasama nga pala kami sa gitna ng kakahuyan magdamag. Kumain na muna tayo, nakapagluto na kami ni Jazz ng hapunan natin, saad naman ni Marky kaya iyon ang napagpasyahan naming gawin. Habang kumakain nga ay sobra akong nahihiya dahil puro tungkol sa aming dalawa ni Vince ang topic. Kung ano-ano ang tinatanong nila sa amin. Kung saan daw kami nagpunta, kung kumusta daw ang date at kung ano-ano pa. Kahit na paulit-ulit ko namang sinasabi na hindi nga kasi date iyon, at nagkape lang talaga kami ay ayaw nilang maniwala. Bumili nga pala kami ng steak, pagkain natin mamayang umiinom na, saad ko naman para maiba na ang topic. Change topic si Van, makahulugan na saad naman ang nakangising si Marky, kaya sabay na tumawa sina Cass at Jazz. Samantalang ang iba ay napapangiti na lang. Alam ko naman kasi na hindi magandang topic ang ganito, kahit pa sabihing wala na kami ni Marcus. Ang labas kasi ay parang desperado na ako kahit na hindi naman. Hindi ko naman sila magawang pigilan lalo na't nag-e-enjoy sila, dahil ayaw kong matawag na killjoy. Hindi mo naman kailangang mahiya sa amin Van, wala namang iba sa atin dito. At ano namang masama kung magdi-date kayo, pareho naman kayong single, saad pa nga ni Marcus, agad namang tumango si Cass bilang pagsang-ayon. Nakita ko na umakbay si Yael kay Marky, at napansin ko ang pesimple nitong pagpisil sa balikat ng nobyo at marahang pag-iling. Agad namang nawala ang ngiti sa labi ni Marky nang mapalingon sa kuya niya. Ano pala, si Yael magaling magluto ng steak lalo na kapag medium rare, lagi niya akong pinagluluto ng ganito. Nakangiti na wika pa niya na halatang iniiba na ang usapan. Dahil doon ay para akong nakahinga ng maluwag. Nag-enjoy ba kayo sa pangingisda? Hindi ko kasi nasubukan, gawin naman ulit natin bukas, saad ko pa para nga tuluyan ng mag-iba ang topic. Okay lang yan, mukhang nag-enjoy ka rin naman, nakangiti na wika naman ni Marcus kaya natahimik ang lahat na parang may dumaan na anghel. Kailan nga pala susunod si Matt dito? Nakangiti na tanong naman ni Marky na halatang kinakabahan. Nagkibit naman ng balikat si Marcus bilang tugon. Hindi pa siya nagsasabi, pero baka sa susunod na araw pa, sagot pa niya kaya tumango na lang kami. Ako na ang magliligpit ng mga pinagkainan, nakangiti na saad ko naman nang mapansin na wala na palang kumakain sa amin. Magpahinga na muna kayong lahat dyan, pagkatapos ko simulan na natin ang inuman, dagdag ko pa bago tumayo at nagsimula ng magligpit. Tumayo rin naman si Vince kaya napalingon kami sa kanya. Bisita ko kayo dito, kaya ako dapat ang nag-aasikaso sa inyo. Maupo ka na dyan at samahan ang mga kaibigan mo,
Ako na ang bahala dito, nakangiti na wika pa niya sa akin. Hindi na ako sumagot, at umupo na lang ulit. Pinigilan ko rin ang sarili ko na tignan ang reaksyon ng mga kaibigan ko. Kung alam ko lang na magiging big deal ito, sana pala ay gumawa na lang ako ng dahilan kanina para iba ang sumama kay Vince sa pagbili ng alak. Alas 8 ng gabi yon nang magsimula naman na kami sa pag-inom. Mabuti na nga lang at wala nang nagbukas ng kahit na anong usapin tungkol sa amin ni Vince, kung hindi, feeling ko maaga kong aarte na lasing at matutulog na lang agad. Pwede pa bang maligo sa lawa ng ganitong oras, tanong ni Yael kay Vince maya-maya pa. Basta huwag na lang lalayo masyado, delikado kasi lalo na't madilim. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na sa pool na lang tayo maligo. Pwede pa naman kayong maligo sa lawa bukas, sagot ni Vince. Oo nga, delikado. Sa pool na lang tayo, segunda naman ni Marky. Delikado talaga, lalo na may mga usap-usapan na may nakakakita daw ng buwaya dyan, saad pa ni Vince, kaya sabay-sabay kaming napalingon sa kanya dala ng gulat. Bigla naman siyang tumawa ng malakas dahil sa naging reaksyon namin. Grabe naman ang mga reaksyon nyo, biro lang yun, agad na saad pa niya. Pare parang mas natakot pa ako sa buwaya kesa sa mga usaping aswang daw dito sa Mindoro, natatawa na saad naman ni Yael. Habang umiinom ay tahimik lang ako na nakikinig sa kwentuhan at biruan nila. May mga pagkakataon na magsasalita rin naman ako at magbibigay ng opinyon sa mga certain topics, o kung hindi naman ay sasagot kapag may tinatanong sila sa akin at ako ang kinakausap nila. May mga pagkakataon na mapapasulyap ako kay Marcus, at pansin ko na madalas din siyang tumingin sa akin. Nakapagitna kasi siya kina Cass at Levi, habang ako naman ay nakapagitna kina Marky at Vince. Sa totoo lang ay sobra akong kinakabahan sa mga pesimple niyang tingin sa akin na para bang may laman. Hindi ko talaga alam kung masyado lang akong nag-o-overthink, o kung ano. Dumating naman ang alas 10 ng gabi, at dahil wala naman kaming balak na uminom ng marami, ay nagpasya kami na maligo na sa pool at doon naman magkulitan. Sobrang lamig ng tubig, lalo na at malamig din ang panahon. Pero mukhang hindi yun alintana ng tropa dahil nga sobra din silang nag-e-enjoy. Bago naman sumapit ang alas 11 ng gabi ay napagpasyahan nga namin na magbihis na, para makapagpahinga na rin kami. Dalawa ang banyo sa loob, isa sa kwarto, at may isang common bathroom sa may kusina. Kaya naman mabilis lang din kaming natapos. Bale sa 4 na king-size bed, ang katabi ko ay si Cass. Sina Vince at Marcus naman ang magkatabi sa isa. At as usual, magkatabi sina Levi at Jazz, tapos ay Yael at Marky. Mukhang napagod nga ang lahat sa dami ng bagay na ginawa namin maghapon. Dahil pagkahiga pa lang naming lahat sa kama ay nakatulog din agad sila. Samantalang ako naman ay nanatiling nakamulat ang mata habang nakatingin sa kisame. Dumaan pa ang mga minuto pero hindi pa rin talaga ako makatulog. Kaya naman agad akong umupo sa kama at nakita ko na hindi pa rin natutulog si Vince. Hindi ka ba makatulog? Tanong niya sa akin bago umupo rin sa kama. Nang sabihin niya iyon ay bigla ring nagmulat ng mata si Marcus na nakagising pa rin pala. Saka ko naalala na hirap nga pala siyang makatulog dahil sa insomnia niya. Oo may fresh milk ka ba sa ref mo? Tanong ko naman, kaya agad siyang ngumiti at tumango. Oo, halika, iinom din ako. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako makatulog, mahina naman ang boses na saad niya bago lumingon kay Marcus. Ikaw pare, halika sumama ka rin sa amin, dagdag pa niya. Mukhang iyon lang ang hinihintay ni Marcus na marinig kasi ay umupo rin siya sa kama, habang sa akin nakatingin. Ngumiti naman ako sa kanila, tapos ay sabay-sabay na kaming tumayo at dahan-dahan na naglakad palabas ng kwarto. Pinipilit kasi namin na hindi makagawa ng ingay para nga hindi na maistorbo ang mga kaibigan namin na nagpapahinga na. Ang saya pa lang kasama ng tropa nyo, ang ingay at hindi nauubusan ng biro, nakangiti na saad ni Vince nang nasa kusina na kaming tatlo. Siya na nga rin ang nagbukas ng ref at kumuha ng fresh milk doon. Tropa ka na rin naman namin, sagot ko naman. Salamat, wika ko pa nang binigyan niya ako ng baso tapos ay binigyan din niya si Marcus.
Pagkabukas niya sa fresh milk, una niyang nilagyan ang baso ko. Sunod ang kay Marcus, at huli naman ang sa kanya. Kapag ako ang nagpunta sa Maynila, isama niyo rin naman ako sa mga madalas niyong puntahan doon. Kapag kasi nagpupunta ako doon, puro pinsan ang nakakasama ko. Wala naman akong gaanong kaibigan at kakilala doon, tapos yung mga kaibigan ko naman, madalas busy na sila, nakangiti na wika pa niya, hindi naman ako nagdalawang isip na tumango. Oo naman, walang problema. Alam mo, every Friday nga may bonding kami sa bahay ni na Levi. Kapag nagkataon na nandoon ka, mag-text o tumawag ka lang, para ikaw naman ang maasikaso at ma-welcome namin doon, sagot ko naman. Nako, salamat, sagot niya na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa lobby, tapos ay napalingon siya kay Marcus. Ikaw pare, napapansin ko na kanina kapatahimik ka. May problema ba, o baka mismo na ang boyfriend mo, saad pa niya? Hindi, medyo masakit lang ang ulo ko, sagot naman ni Marcus. May gamot ako sa sakit ng ulo, teka kukunin ko yung medicine box sa kwarto, saad naman ni Vince bago nagsimulang maglakad na pabalik sa kwarto. Hinayaan naman namin siya ni Marcus na umalis, at nang kami na lang dalawa ang nasa island ng kusina ay agad kong hinawakan ang baso ng gatas na nasa harap ko, at uminom doon. May gusto ka ba kay Vince? Tanong pa niya sa akin, kaya naman muntik kong maibuga ang iniinom kong gatas. Saan naman nanggaling ang tanong na yan, saad ko at peke pang tumawa. Oo at hindi, meron at wala, iyon lang ang sagot. Hindi mo naman kailangang maging defensive, wika niya tapos ay nagtaas pa ng isang kilay sa akin. Hindi ako defensive, at wala akong gusto sa kanya, sagot ko naman. Pero mukhang enjoy na enjoy ka sa date nyo, giit naman niya, bahagyang umawang ang bibig ko dahil doon. Oo, alam kong okay na kami dahil nga nakapag-usap na kami ng maayos tungkol sa mga nangyari noon. Pero bakit ganito siya umaakto? Nagseselos ba siya, o gumagana lang ulit ang pagiging overprotective niya sa akin bilang isang tropa, na gaya rin ng dati? Hindi ko alam. Hindi nga kasi date yun, bakit ba ang kukulit nyo, saad ko naman. At kung sakaling magkagusto nga ako sa kanya, ano naman ngayon, pareho naman kaming single. Dagdag ko pa. Saglit naman siyang natahimik na parang natauhan sa sinabi ko, tapos ay mariin pa siyang pumikit at huminga ng malalim bago tumango. Nag-aalala lang ako sayo, saad pa niya sa mababang boses. Nag-aalala ka, kasi mula noon overprotective ka sa aming mga kaibigan mo. Okay, naiintindihan ko. Pero Marcus, nasa edad naman na kami. Salamat sa concern pero kaya na namin ang sarili namin. Kaya ko na ang sarili ko. Kung sakali man, hindi ba dapat nga matuwa ka pa para sa akin kasi kaibigan at kakilala mo rin si Vince? Kasi alam mo na mabuti siyang tao, unless mali ako, at hindi siya mabuting tao gaya ng iniisip ko, mahaba at mahinahon na saad ko naman. Nakita ko kung paano nagtiim ang bagang niya sa sinabi ko, at hindi ko alam kung may nasabi ba akong mali o kung ano. Basta hindi siya sumagot, nanatili lang siyang nakatitig sa akin na para bang naiinis siya. Bakit ang seryoso niyo? May problema ba? Tanong naman ni Vince na biglang bumalik, dala ang medicine box na kinuha nga niya sa kwarto. Hindi wala, magpapahinga na ako, saad naman ni Marcus tapos ay naglakad na pabalik sa kwarto. Kumunat naman ang noo ni Vince sa pagtataka, lalo na't hindi man lang ito uminom ng gamot para sa sakit sa ulo, at mas lalong hindi nito ininom ang gatas niya. Anong nangyari doon? Tanong naman niya sa akin. Huwag mo na lang papansinin, baka miss lang niya si Matt, sagot ko naman, kaya mahina siyang natawa. Matt pala ang pangalan ng boyfriend niya, saad pa niya, tumango naman ako. Alam mo sa totoo lang, noong high school mag-best friend talaga kami ni Marcus, at alam namin halos lahat ng bagay tungkol sa isa't isa. Nagbago lang nung college na, kasi nga nagkaroon na ng kanya-kanyang circle of friends, tapos sa Manila pa siya nag-aral, ako naman dito lang. Pero nagkukumustahan pa rin naman minsan. Iyon nga lang, hindi na kagaya ng dati na alam namin ang halos lahat tungkol sa isa't isa. Ngayon ko nga lang nalaman na Matt pala ang pangalan ng boyfriend niya, mahabang dagdag pa niya.
Ako rin naman, magkaibigan kami mula first year hanggang fourth year college, pero pagka-uwi ko kailan lang mula sa Florida, saka ko lang nalaman ang tungkol kay Matt. Nakangiti na sagot ko naman. Oo nga pala, nabanggit mo na galing ka sa Florida, saad pa niya, kaya tumango ako. Doon kasi nakatira ang lolo't lola ko, tapos doon na rin ako nagtrabaho sa kumpanya nila. Nagmamay-ari kasi sila ng isang telco company doon, sagot ko ulit, tapos ay siya naman ang tumango. Big time din pala talaga kayo, saad naman niya. Hindi naman, pamilya ko ang may napatunayan sa buhay, ako, sinusubukan ko pa lang na may mapatunayan din. Kagaya mo, sagot ko naman. Oo nga, mas maganda kasi yung alam ng marami na kapag asensado na tayo, iyon ay dahil sa sarili nating pagsisikap. Hindi iyong lagi lang tayong anino sa pangalan ng pamilya natin, nakangiti pa rin naman na saad niya. Maiba tayo, nagkaroon ka na ba ng kasintahan, tanong pa niya sa akin. Saglit naman akong natigilan, bago marahang tumango. Oo, pero isa pa lang, sagot ko naman. Bakit kayo naghiwalay, tanong pa niya. Siguro kasi magkaiba kami ng priorities, o baka naman hindi lang talaga kami para sa isa't isa, sagot ko ulit. Hindi ko masabi na si Marcus ang tinutukoy ko. Pero alam mo, akala ko talaga kanina ikaw ang boyfriend ni Marcus. Parang may iba kasi sa tingin niya sa'yo, o baka iba lang akong mag-isip, saad pa niya, tumawa na lang ako kunwari dahil doon, at hindi na sumagot pa. Tapos ay ininom ko na ang natitirang laman na gatas ng baso ko at ngumiti pa kay Vince. Ako na ang maglilinis ng mga ito, para makapagpahinga na tayo, saad ko pa. Ako na ang bahala dito Van, mauna ka na sa kwarto, sagot naman niya. Hindi na ako nakipagtalo pa at hinayaan ko na lang siya, tutal ay 3 baso lang naman ang lilinisan. Nang makabalik na ako sa kwarto ay agad kong nakita si Marcus na nagse-cellphone habang nakahiga sa kama. Nang napalingon nga siya sa akin ay sinimangutan lang niya ako, bago humiga patagilid patalikod sa akin. At hindi ko talaga alam kung ano ang problema niya. Ganun pa man ay nagpasya ko na huwag na lang yung pansinin at humiga na ako ulit sa tabi ni Cass. Kahit na uminom na ako ng gatas ay hindi pa rin ako agad na nakatulog. Iniisip ko pa rin kasi kung bakit ganun umakto si Marcus. Ayaw kong mag-overthink, pero hindi ko maiwasang hindi gawin yon. May parte sa akin ang gustong umasa na ganun siya umakto, hindi lang dahil sa overprotective siya, kung hindi dahil nagseselos siya. Pero pilit kong inaalis ang ganong ideya sa isip ko, dahil nga alam ko na kapag nagkataon ay magiging komplikado ang lahat. Marami ang tao na masasaktan at maapektuhan, at hindi ko gusto na mangyari yon. 7:00 naman ng umaga nang magising ako sa sumunod na araw. Pagkaupo ko sa kama ay natutulog pa rin ang lahat maliban kay Marcus na wala na sa kama. Hindi ko tuloy alam kung nakatulog ba siya, o magdamag siyang nakagising dahil sa insomnia niya. Ganun pa man ay nagpasya na akong dumiretso sa banyo para maghilamos, tapos ay naglakad na rin ako palabas para makapaghanda na ng agahan para sa aming lahat. Nahihiya na rin kasi ako kay Vince na inaako na ang lahat ng gawain. Kahit pa sabihin na siya ang may-ari nitong lake house ay hindi ko naman gusto na wala na kaming gagawin. Pagkarating ko sa kusina ay naabutan ko doon si Marcus na gumagawa naman ng kape. Good morning, bati ko pa at agad nang ngumiti, bahagya lang siyang tumingin sa akin tapos ay tumango. Bakit ang aga mo atang nagising, tanong ko pa. Hindi ako gaanong nakatulog, sagot naman niya. Agad naman akong tumango kasi ay tama ang hinala ko, na dahil iyon sa insomnia niya. Gusto mo ng kape, tanong pa niya sa akin. Kung okay lang sana, wika ko naman. Nakita ko naman siyang kumuha ng isa pang mug tapos ay ginawan din niya ako ng kape na siyang nagpangiti sa akin. Marcus, pwede ba akong magtanong? Dagdag ko pa bago umupo sa stool na nasa island ng kusina, kung saan din siya nakatayo. Bali ngayon ay magkaharap na kami sa magkabilang dulo nun. Ano yun? Mababa ang boses na tanong niya. Kailan ka pa nagsimulang magkaroon ng insomnia? Tanong ko. Kuryoso kasi talaga ako, dahil nga natatandaan ko na wala naman siya noon dati. Simula nung muntik nang mawala sa amin ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang ko.
Nang tumulong kasi ako sa kanila, halos hindi na ako makatulog. Sagot naman niya bago inilapag sa harap ko ang mug ng kape na ginawa niya para sa akin. Salamat, saad ko naman ang tinanggap yon. Hindi ka ba naghanap ng medical help or assistance? Sigurado naman na may professional na makakatulong sa'yo, wika ko pa. Nas-anay na siguro ako, sagot naman niya at tipid pang ngumiti. Sorry nga pala kagabi, saad pa niya. Sorry saan? Nalilito na tanong ko naman, kahit pa alam ko na ang sagot. Sa inakto ko. Tama ka, nasa edad ka na at ang tropa, kaya hindi na dapat ako nakikialam pa sa mga desisyon nyo. Tama ka rin, na mabuting tao si Vince, at kung sakaling ma-develop man kayo sa isa't isa, sigurado ako na nasa mabuting kamay ka, sagot niya. Bahagya akong napanguso sa narinig pero ngumiti na lang din. Gaya ng sinabi ko, wala pa naman talaga akong balak na makipag-date kahit na kanino. Gusto ko na maging okay muna talaga ako at ang puso ko. Kapag alam ko na kaya ko na ulit, saka ko susubukan na maging masaya sa piling ng iba. Naa-appreciate ko talaga ang concern mo sa amin ng tropa Marcus, maging sa akin kahit na hindi maganda ang mga nangyari noon. Pero maniwala ka, wala pa sa isip ko ngayon na pumasok ulit sa isang relasyon, saad ko naman. Bakit naman? Tanong naman niya na parang kuryoso sa rason ko. Nagkibit naman ako ng balikat at muling ngumiti. Hindi ko rin alam, siguro kasi mahal ko ang trabaho at ginagawa ko ngayon, at ayaw ko ng distraction, sagot ko naman. Distraction ba ang tingin mo sa magiging boyfriend mo kung sakali, hindi inspirasyon? Tanong naman niya, dahil doon ay mahina akong natawa. Pwede namang inspirasyon. Pero wala naman kasing perpektong relasyon. Kahit na gaano nyo kamahal ang isa't isa, maniwala ka, may mga pagkakataon na mag-aaway at magkakatampuhan pa rin kayo dahil sa mga maliliit na bagay. At kapag nangyari yon, madi-distract ka at mawawala ng focus sa mga bagay na mas importante talaga, sagot ko. Nung ako, distraction ba ako noon para sa'yo? Tanong ulit niya, dahil doon ay agad akong natigilan. Natahimik ako ng ilang segundo at hindi alam ang isasagot, pero pilit din namang ngumiti sa huli. Ako ata ang distraction sa atin noon, natatawa na biro ko naman. Dahil hindi ako makapag-focus gaano sa pamilya ko na kailangan ng tulong ko noong mga panahong iyon. Tanong naman niya, huminga ako ng malalim bago marahang tumango. Kaya rin hindi ang naging sagot ko, nang tinanong mo ako kung kahit na minsan ba, o kahit saglit lang ay nakaramdam ako ng pagsisisi na iniwan kita. Kasi alam ko na dahil sa pag-alis ko, malaki ang naitulong mo sa muling pagbangon ng pamilya nyo. Mababa ang boses na sagot ko. Kaya ko namang gawin ng sabay ang pagtulong sa kanila at ang sa atin noon. Naiintindihan ko ang punto mo, pero hindi ka lang nagtiwala na kaya ko, aniya. Muli akong natahimik dahil sa kaseryosohan niya. Siguro nga ganun ang nangyari, mababa naman ang boses na saad ko. Sinabi ko na lang yun para nga matigil na ang usapan tungkol dito, lalo na't napag-usapan na rin naman namin ng isang beses ang bagay na ito. Well, simula naman nung una alam ko na kasalanan ko ang lahat, dagdag ko pa tapos ay mapait na ngumiti. Dahil sa sinabi kong iyon, nakita ko kung paano naging malambot ang ekspresyon niya. Pareho lang tayong may kasalanan sa nangyari, siguro nga hindi ka nagtiwala sa akin, pero ako kasi, nabigo ako na intindihin ka at tumingin ng rason, agad na saad pa niya na para bang iniiwasan niya na masaktan ang damdamin ko. Pero okay na yon, okay naman na tayo hindi ba, dagdag pa niya, mabilis naman akong tumango. Oo naman, nakapag-usap naman na tayo tungkol dito. Ang mahalaga ay okay na ang lahat ngayon, at pareho na tayong masaya sa mga buhay natin, sagot ko ulit. Pero masaya nga ba talaga tayo? Makahulugan na tanong pa niya. Agad na umawang ang bibig ko sa tanong na yon. Mabuti na lang at biglang nagbukas ang pinto ng kwarto, at lumabas doon ang nakangiting si Vince. At gusto ko siyang pasalamatan, kasi dahil sa presensya niya ay naputol na nga ang usapan namin ni Marcus. Nagpa siya naman akong maghanda na nga ng agahan pagkatapos noon. Tinulungan nga ako ni Vince, tapos ay masaya kaming nag-uusap habang nasa kusina, at kung minsan ay nagtatawanan pa.
Si Marcus naman ay nagpasya na lumabas muna daw para magpahangin, at hinayaan ko naman siya. Nang matapos sa paghahanda ng agahan, at mailagay na nga namin ang pagkain sa hapag ay sakto namang nagising isa-isa ang mga kaibigan namin, at nang kumpleto na kami ay saka kami sabay-sabay na kumain. As usual, naging masaya pa rin ang umaga na yon. Wala nga atang araw na boring kasama sila. After naman namin kumain, at after din magpahinga ay nagpasya nga ang lahat na muling maligo sa pool, ang iba naman ay sa lawa. Pero ako ay sumama kay Vince nang sinabi niya na mangingisda daw kami. Paano ba gagamitin ito? Natatawa na tanong ko pa habang hawak ang fishing rod na pinahiram niya sa akin. Madali lang yan, ganito, nakangiti na sagot naman niya bago itinuro sa akin ang dapat na gawin. Tumetango naman ako habang nakikinig sa kanya. At nang matapos ay sabay naming inihagis iyon sa lawa, at naghintay ng isda na kakagat nga. Hala, may nahuli ata ako, excited na saad ko pa nang mapansin na bumibigat ang fishing rod na hawak ko. Napangiti naman siya dahil doon. Vince, ano na ang gagawin ko? Nalilito na tanong ko pa. Nagulat ako nang bigla siyang pumwesto sa likod ko. Hindi ako agad na nakakilos at para akong nagugat sa kinatatayuan ko kasi ay para niya akong niyayakap sa posisyon namin, habang hawak din niya ang fishing rod at tinutulungan nga ako na makuha ang nahuli kong isda. Ang laki naman ang nahuli mo, not bad for a first-timer. Malawak ang ngiti na saad niya nang makuha nga namin iyon sa wakas. Agad nga niyang hinawakan iyon at nilagay sa balde na nasa gilid lang. Pilit na lang akong ngumiti dahil sa sinabi niya, kahit pa medyo kinabahan nga ako sa ginawa niya. Hindi ko kasi alam kung ako lang ang nagbibigay ng ibang kahulugan, at kung marumi lang ba akong mag-isip. Pero hindi ako komportable sa ginawa niya. Bahagya pa nga akong napalingon sa mga tropa namin na naliligo sa hindi kalayuan, maging sa iba pa na nasa swimming pool naman. Mas lalo akong kinabahan nang makita na nakatingin pala sila sa amin ni Vince. Vince, magpapahinga muna ako ha, ikaw na muna dito, saad ko na lang. Tipid naman siyang ngumiti sa akin bago tumango. Tapos ay naglakad na ako paalis nga doon. Nang makaupo na ako sa isang silya na hindi kalayuan sa swimming pool ay agad pa akong uminom ng tubig, nilapitan naman ako nina Levi at Yael tapos ay umupo rin sila. Bakit pumayag ka na yakapin ka nun? Pinagseselos mo ba si Marcus o ano? Nalilito na tanong ni Levi sa akin. Napabuntong hininga naman ako bago mabilis na umiling. Hindi ko gagawin yun, Levi, kilala niyo naman ako. Nagulat nga din ako sa ginawa niya, kaya umalis ako, saad ko na lang. At saka bakit niyo naman iisipin na pinagseselos ko si Levi? May iba na yung tao, at masaya na siya. Sa tingin niyo ba desperado ako na makuha ang atensyon niya? Dagdag ko pa. Hindi naman sa ganun, Van, pasensya na sa naitanong ko, saad niya, tipid na lang ulit akong ngumiti bago tumango. At one point, para akong na-offend sa tanong niya. Pakiramdam ko kasi ay ang baba ng tingin niya sa akin. Wala naman talaga akong balak na guluhin pa si Marcus, at mas lalong wala akong balak na gawing komplikado ang lahat. Magpapahinga muna ako sa loob, saad ko pa tapos ay tumayo na't iniwan na sila doon. Nakita ko nga ang pag-aalala na gumuhit sa reaksyon nilang dalawa ni Yael, kaya agad akong ngumiti. Huwag kayong mag-alala, hindi ako na-offend. Basta tandaan nyo na wala akong gagawin na kahit anong bagay na magpapakomplikado sa lahat. Matagal nyo na akong kaibigan, kaya alam ko na alam nyo rin yun, dagdag ko pa bago naglakad na nga papunta sa loob. Agad akong napabuntong hininga dahil sa nangyari nang nasa loob na ako. Saglit pa nga akong napahinto sa paglalakad at mariin pa nga akong napapikit, at nang akmang lalakad na ako papunta sa kwarto ay nagulat ako nang may humawak sa balikat ko. Nang lumingon ako ay nakita ko si Marcus na madilim ang tingin sa akin. Akala ko ba walang kung ano sa inyo, aniya, na siyang dahilan kung bakit umawang ang bibig ko. Wala naman talaga, agad na sagot ko. At saka huwag kang ang ganito umakto, kaya iniisip ni na Levi na pinagseselos kita eh. Marcus, please, magkaibigan tayo hindi ba? At hindi ganito umakto ang mga magkaibigan. Dagdag ko pa. Paano kung tama nga sila? Paano kung nagseselos nga ako?
Mababa ang boses na tanong naman niya, dahilan kung bakit ako napasinghap. Van, pumayag ako na maging magkaibigan tayo kasi yun ang alam kong tama. Hindi ko na dapat nararamdaman pa ito pero nakakainis kasi, nagseselos talaga ako. Ang hirap umakto na masaya na ako sa iba, natanggap kong hanggang magkaibigan lang talaga tayo, pero hindi ko talaga kaya. Kasi kahit anong gawin ko, hanggang ngayon ikaw pa rin, dagdag pa niya. Tumigil ka na Marcus, hindi mo na dapat sinasabi ito. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, gayong alam mo na meron ka ng mat sa buhay mo ha, madiin na saad ko naman. Kahit pa ang totoo ay sobrang nanghihina ang mga tuhod ko. Nagulat na naman ako, kasi imbes na sumagot ay lumapit siya sa akin at siniil niya ako ng halik. Para akong nagugat sa kinatatayuan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Alam ko na mali, pero ang hirap magpigil. Kasi nga alam ko rin naman sa sarili ko na matagal akong nang ulila sa kanya. Pero sa huli ay mas pinili ko pa ring gawin ang tama kasi ay itinulak ko siya palayo. Tapos ay nagmamadali akong pumasok sa banyo, at doon na muna nagkulong habang tahimik na umiiyak.